Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay inyong matutunghayan ang nakakaantig na kwentong pag-ibig na may pinamagatang The Heartless Bastard. Mga idil, isang babae lang natakasan pa kayo? Mga p***set, hanapin ninyo. Kapag dumating ang 2 oras at hindi nyo pa nahahanap ang babae, puputulan ko kayo ng mga daliri. Mga walang silbi. Galit na wika ng binata sa mga tauhan nito. Si Lorenzo Santibanez ay anak ni Rodolfo Santibanez sa ibang babae. Kabit lang ang mami niya kay Rodolfo. Isa siyang bastardo ni Rodolfo. Naging manhid siya at walang pakialam sa mundo nang mamatay ang mami niya dahil sa kagagawan ng totoong asawa ng ama niyang si Rodolfo. Palagi kasing sinasabi ng totoong asawa ng ama niya na kabit lang ito. At hanggang sa nag-suicide ang mama niya dahil sa sobrang kalungkutan at pagka-frustrated sa sitwasyon namin. Kaya nito winakasan ang sariling buhay. Nagalit si Lorenzo sa ama niya, lalo na sa totoong asawa ng kanyang ama. Kaya palaging tumatak sa isip niya na gaganti siya sa pamamagitan ng pamangking buo ng asawa ng ama niya. Nagpasya siyang kidnapin nito at piliting ikasal sa kanya kapalit ng buong pamilya nitong hawak niya. Sinasaktan niya ang babae physically and emotionally. Darating pa ba ang panahon na magbabago si Lorenzo Santibanez sa kanyang maling gawain at pananaw? Gayong sa kabila ng lahat na ginawa niya ay mahal pa rin siya ng babaeng pinakasalan niya. Tunghayan ang love story nila Lorenzo at Eliza Mendez Santibanez. Eliza, iha, pupunta ka ba ngayon sa bahay ng tita Silvia mo? Kasi kung pupunta ka, sumabay ka na lang sa daddy mo dahil kakausapin daw niya ang tito Rodolfo mo tungkol sa bagong itatayo nilang building. Wika ng ina niyang si Vivian. Mami, baka hindi ako makakapunta kay na tita mamaya kasi may duty po ako ngayon sa ospital. Saad ng dalaga sa kanyang ina. Ganoon ba, iha? Akala ko wala kang pasok ngayon. Tanong pa nito sa akin. Wala ho, mami. Pero dahil doktor ako ay napilitan akong pumayag na may papaanakin ako ngayon. Actually, paalis na po ako ngayon, ma'am. Wika ng dalaga sa kanyang ina. Sige anak, kailan mo babalak pa siya lang tita mo? Alam mo naman ang tiyahin mong iyon. Sabik na sabik sa iyo dahil hanggang ngayon di pa rin sila binibiyayaan ng anak ng tito mo. Nagkaanak na nga lang sa ibang tito mo. Ganoon pa rin, wala pa rin silang anak. Bakit kaya hindi siya nagpaalaga ng doktor noon para matulungan sila sa kanilang problemang mag-asawa? E di sana walang anak sa labas ngayon si Rodolfo. Wika pa ng kanyang ina. Mami, wag mo nang isipan ang problema nila tita. Saka wala din silang kakayahang magkaroon ng anak kung sakaling gustuhin nila. Dahil mga may edad na din ho sila. Saad pa ng dalaga dito. Kaya nga naisip ko, kung kailan marami silang pera at mayaman ang napangasawa ng tita mo, saka naman sila hindi binigyan ng anak. Kaya nga hanggang ngayon galit na galit pa rin ng tita Silvia mo sa babaeng ina ng anak ng tito mo. Malamang, punong-puno ng insecurity sa katawan niya yung tiyahin mo dahil nga wala siyang anak. Patuloy pang wika nito sa akin. Ma'am, enough na po muna ha. Aalis na po talaga ako. Saad na lamang ng dalaga dito dahil paulit-ulit na lamang iyong topic ng mami niya kapag nagkaroon ito ng pagkakataong makausap siya nito. Isang OB-GYN doctor si Eliza sa isang sikat na ospital sa Maynila, ang St. Luke's Hospital. Sa edad niyang 28 ay marami na siyang napapaanak at natutulungan niyang magkaroon ng anak, ang mga babaeng nawala na ng pag-asang magkaroon ng supling. Isang beses pa lang siyang nagkaroon ng boyfriend noong siya ay nasa med school pa. Masasabi niyang perfect ang relasyon nilang dalawa ng boyfriend niyang si Carl. Isang civil engineering ang kurso ng lalaki. Pero nagising na lamang siya isang umaga na may tumawag sa kanyang isang unknown number. Pero hindi niya inakala ang naturang number, kaya inignora niya ito. Hanggang sa nagpadala ito sa kanya ng text message na naglalaman ng video ng isang lalaki at babae. Kitang-kita niya ang pagtataksil ni Carl sa kanya. May sex scandal ang dalawa. At nang kumprontahin niya ang lalaki ay umami naman ito. Pinagsasampal niya ito hanggang sa umiiyak siyang nagtanong dito kung bakit nagawa nitong maghanap ng iba. 4 na taon din silang magkasintahan ng binata. Pero wala pa rin nangyayari sa kanila. Hanggang halikat yakap lang nagagawa nila. Kaya ayun ang rason kung bakit pinagpalit siya sa iba ng lalaking akala niya ay magiging husband niya pagdating ng araw. Pero lahat pala ng iyon ay puro lamang hanggang pangarap. Simula noon ay naging mailap na si Eliza sa mga lalaki. Para sa kanya, para-pareho lang mga lalaki.
Puro manluloko at sex lang ang basihan sa isang relasyon. Puro hindi makontento. Nag-focus na lamang ang dalaga sa pag-aaral para makapagtapos siya. At dumating ang araw na pinakihihintay niya. Graduate nga siya sa kolehiyo with honors hanggang sa nag-take siya ng exam para magkaroon siya ng lisensya at maging ganap siyang doktor. At hindi nga siya binigo ng Panginoon dahil nangyari ang inaasam-asam niya. At ngayon masaya siya sa propesyong pinili niya. Marami ding nanliligaw sa kanya ng mga kasamahan niyang doktor. Pero dahil nawala na siya ng ganang makipag-boyfriend ulit, kaya nginingitian na lamang ito ng dalaga. Naiisip na naman niya magkaroon uli ng boyfriend para isa ito sa magiging inspirasyon bukod sa kanyang mga magulang. Pero hindi niya maintindihan ang sarili. Kapag may nanliligaw sa kanya, ayaw naman niya. Kaya binansagan na nga siyang man-hater sa kanilang ospital dahil sa pagiging mailap niya sa mga lalaki. Good afternoon, Dr. Mendez. Bati ng mga nurses na nakakasalubong niya sa hallway ng ospital. Good afternoon. Ngiting sagot naman ng dalaga sa mga nurses. Pumasok na ako sa loob ng kliniko. 2 PM pala ang schedule ng pag-opera niya sa kanyang pasyente via CS. Nagbasa muna siya ng mga incoming patient niya at nakaschedule din ang mga iyon bukas ng umaga. Maraming magpapacheck up sa kanya at magpapatulong para magkaroon ng anak. Dumating na nga ang oras na hinihintay ni Eliza. Pumasok na nga siya sa operating room. Ando na nga ang mga pasyente niya. Doktora, sana maging successful itong panganak ko po ngayon. I'll trust you, Doc. Ngiting wika ng pasyente sa kanya. Thank you, Mrs. Santos. Magiging maayos din ang operasyon ninyo. Ngiting saad ng dalaga sa kanyang pasyente. Tumagal ng 2 oras ang pagpapaanak niya sa kanyang pasyente at nang masiguro niyang successful ang operasyon niya dito, ay lihim siyang nagpasalamat sa Diyos. Dahil sa wakas, isa na namang pasyente niya ang natulungan niyang mapaanak. 5 PM na nang lumabas siya sa kanyang klinik para umuwi na. Ang sarili niya kasing klinik ay nasa loob mismo ng ospital. Sinabihan na din siya ng daddy niya na kapag vacant siyang pera sa susunod na taon, ay magpapagawa siya ng sarili niyang klinik. Iyong malapit lang din sa kalsada para madaling makita. Kahit pa may kaya ang pamilya niya pero hindi umaasa si Eliza sa pera ng mga magulang niya. Gusto niyang patunayan sa kanyang mga magulang na kaya niya ding tumayo sa sarili niyang mga paa. Sakay ako ng kotse kong niregalo pa ng mga magulang ko noong graduate ako sa kolehiyo. Kaya hindi niya siya bumili pa ng bagong sasakyan dahil para sa kanya. Ilalaan niya iyon sa plano niyang magkaroon ng sariling klinik. 2 taon na din siyang nagtatrabaho sa naturang ospital. Palabas na sana siya ng parking lot ng ospital nang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang kaklase niya dati at ngayon ay doktor na din. Isang dermatologist ito. Pero malimit na din niyang nakakasama ito dahil may pamilya na din ang babae. Katulad nito ay doktor din ang napangasawa nito. Isang anesthesiologist ang husband ng kaibigan niya. Mabilis niyang sinagot ang tawag ng kanyang kaibigan. Yes, hello? Sagot ng dalaga. Mars, busy ka ba ngayon? Punta ka naman dito. Birthday pa naman ang inaanak mo ngayon. Nakalimutan mo na ba? Wika nito sa akin. Uy, sorry I forgot. Birthday pa lang ngayon ni Hana. Saad ng dalaga sa kausap niya sa kabilang linya. Napatampal pa siya sa sariling noo nang maalala niyang 4th birthday ngayon ng inaanak niya. Yes, bruha, ano nakalimutan mo? Wika nito sa kanya. Uy, sorry Mars, may emergency patient kasi ako kanina. Actually, day off ko ngayon. Pero dahil emergency patient ka, ay napilitan akong pumunta sa ospital. Pero sige, dahil pauwi na din ako, dadaan na muna ako sa mall para bumili ng regalo para kay Hana. Tapos pupunta ako dyan sa inyo. Wika ng dalaga sa kaibigang si Daphne. Talaga ha? O sige, mag-iingat ka. Hihintayin kita dito. Saad naman ito sa kanya. Yep, darating ako. See you. Saad pa ng dalaga. Sige, bye. Paalam pa nito saka ito nawala sa kabilang linya. Napailing na lamang ako. Sa sobrang busy ko na may nakakalimutan ko pa ang birthday ng inaanak ko. Buti tumawag sa kanya ang kaibigan niya. Kasi kung hindi, malamang magtatampo ito sa kanya. Syempre, alam kasi nitong day off ko. At wala akong ginagawa tapos di pa ako darating. Knowing her best friend, napakatampururot pa talaga niyon. Nang nakakita ng isang mall ang dalagay, mabilis siyang nag-park at pumasok sa loob para bumili ng regalong alam niyang magugustuhan ng inaanak niya. Gusto kasi nito ay doll. Mga doll ang gusto ng bata. Mahilig kasi ito sa mga ganoong laruan. Dahil baby girl nga ito ay napakarami na nitong mga iba't ibang koleksyon na puro doll. Hindi din naman mapili sa laruan ang inaanak niyang iyon. Basta kapag doll, magniningning kaagad ang mga mata ng bata.
Minsan naiisip niya ding magkaroon ng anak dahil minsan nakakaramdam na din siya ng insecurity sa kaibigan dahil may masaya na itong pamilya. Nang matapos akong makabili ay kaagad kong umalis at dumiretso sa bahay ng kaibigan ko. It's alright, Mommy. Huwag mo na lang patulan ang asawa ni Daddy. Huwag mo na din isipin si Dad. He's in his family. Sa tunay niyang asawa. Remember, pangalawang pamilya lang po tayo ni Daddy kaya alam naman natin na wala tayong karapatan na mag-demand saka. Mom, iwasan mo na lang po si Tita Sylvia. Baka muli na naman kayo magkaharap noon at mag-away na naman kayo. Knowing her, mahilig pa naman iyong mag-iskandalo. Mas lalo kanyang ipapahiya. Iyon ang ayaw ko pong mangyari sa inyo, Mom. Kaya forget about Daddy, okay? Wika ng binata sa inang si Marjorie. Iniiwasan ko naman siya, anak eh. Pero siya ang humahanap ng paraan para magkita kami at ipahiya ako. Alam mo namang hindi ako mahilig mang-away, anak. Tahimik akong tao. Saka, alam ko naman ang lugar natin sa daddy mo. At hindi na ako maasang pipiliin niya ako over his wife. Dahil alam ko namang pareho lang kaming natukso noon kaya nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin. Pero never kong pinagsisisihan na dumating ka sa buhay namin ng daddy mo. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit masaya ako at naisip niyang may matatawag siyang anak. At ikaw yon, iho. Kaya kahit alam kong wala akong karapatan sa daddy mo, pero ikaw may karapatan ka dahil dala-dala mo ang pangalan ng ama mo. Ikaw, isa kang Santibanez. Nag-iisang anak ni Rodolfo Santibanez. And I'm his bastard child, Mommy. Putol na wika ng binata sa sasabihin pa ng ina niya. Aware naman siya na isa siyang bastardo ni Rodolfo Santibanez. Pero ganoon pa man, pinagmamalaki niyang anak siya ng taong iyon. Iho, how many times do I have to tell you na huwag mong iisipin na ganoon ka? Dahil sa puso at isip namin ng daddy mo, hindi ka bastardo. Saad pa ng kanyang ina sa kanya. Sige na nga po, saad na lamang ng binata sa kanyang ina. Para hindi na humaba pa ang usapan nila ng kanyang ina. Dahil aalis pa siya at may gagawin pa siya. Nagtatrabaho kasi siya sa mismong kumpanya ng ama niyang si Rodolfo Santibanez. Siyempre, dahil nag-iisang tagapagmana siya rito, kaya ginawa siya nitong vice president ng naturang kumpanya. Siyempre pabayag naman siya, dahil pangarap din niyang magkaroon ng katungkulan sa kumpanya ng kanyang ama. Kahit pa ayaw pumayag ng asawa nitong si Tita Sylvia, dahil anak lang daw ako sa labas. Dapat isang simpleng empleyado lang daw ako. Hindi daw dapat ako binibigyan ng katungkulan dahil wala daw akong karapatan. Pero dahil iginiit ng kanyang ama na anak ako nito, kaya walang nagawa ang asawa ng daddy niya, kundi pumayag na lamang sa gusto ng kanyang ama. Tingin pa nga niyang under si Tita Sylvia kay daddy. Natatakot ito kapag nakikitang nagagalit na ang kanyang ama. Pagkatapos niyang mag-almusal ay tumayo na siya at nagpaalam sa kanyang ina na mauna na siya kasi may pasok pa siya. O anak, mag-iingat ka ha. Huwag mong kalimutan ang ibiniling ko sa'yo. Avoid her oras na magkita kayo. Dahil baka insultuhin ka na naman niya at muling ipamukha sa iyong anak ka lang sa labas ng daddy mo. Wika pa ng kanyang ina sa kanya. I will, Mom. Saka alam ko na ang galing meron si tita. Kaya minsan madalas kami nagkasagutan dahil kapag ikaw na ang topic niya at sinasabing kabit ka lang ni daddy. Ayos lang naman sana kung kami lang dalawa. Pero yung halos ipaalam na sa lahat ng mga empleyado doon na mistress ka ni dad, ibang usapan na po iyon. Kaya minsan nasasagot ko na siya. Saad ng binata sa kanyang ina. Kaya nga anak, hanggat maaari iwasan mo siya kung magkakasalubong mo man kayo ng landas. Umiwas ka na lang. Alam ko ang ugali ng babaeng iyon. Walang pinipiling lugar. Kung gustuhin niyang mag-iskandalo, gagawin at gagawin niya. Wika ng kanyang ina. Sige po, Mami. Mauna na po ako. Bye po. Wika na paalam ni Lorenzo sa kanyang ina. Sige anak, baka aalis din ako ngayon para bisitahin ang parlor ko. Kaya baka hapon na din akong umuwi mamaya. Okay? Saad pa nito sa akin. Sige po. Basta mag-iingat po kayo, Ma'am. Saad ng binata dito saka naman niya ito hinalikan sa noo. Sa kumpanya ay maraming bumabati sa kanya. Siyempre maayos naman ang trato niya sa mga empleyado nila. Kaya mas ginagalang pa nga siya ng mga ito kaysa sa asawa ng daddy niya. Pasakay na sana ng elevator si Lorenzo nang habulin at kausapin siya ng kanyang ama. Lorenzo, iho? Tawag nito sa binata. Kaagad namang nilingon ni Lorenzo ang alam niyang boses ng kanyang ama. Yes, Dad? Ngiting tanong ng binata dito. So, how's your proposal with Mr. Robles? Okay na ba iyon, anak? Tanong nito sa kanya. Yes, Dad. He wants to join our company po. Ngiting saad ng binata sa kanyang ama. Very good, anak. Talagang maaasahan kita pagdating dyan. I'm very proud of you, iho. Saad nito sa kanya, saka nito niyakap at tinapik sa balikat. Thanks, Dad. Well. Andito pala ang mag-ama. Di man lang ako na-inform. Anong meron at masaya kayo?
Ano Lorenzo? Inuto mo na naman ba ang daddy mo dahil gusto mo nang kunin ang mana mo sa kanya? Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala kang matatanggap na kahit isang kusing na galing sa asawa ko. Sinisiguro ko yan sa'yo. Sylvia, stop it! Anong gusto mo na naman bang gumawa ng eksena dito para pagtitingin na naman tayo ng mga tao dito? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinanggagawa mo? Naturingan ka pa namang asawa ng presidente dito? Pero bastos ka! Kung pamamanahan ko ang anak ko, wala kang magagawa doon. Asawa lang kita. Anak ko si Lorenzo kaya mas may karapatan siya kaysa sa'yo. Dahil wala tayong anak, baog ka. Galit na wika ng daddy ng ama niya sa asawa nitong si Tita Sylvia. Don't do this to me, Rodolfo. Sigaw na wika nito kay daddy. Don't you dare na pagsalitaan mo ng masasakit itong anak ko, Sylvia. Baka sa kung kukuhan ka pulutin. Pantang saad ng daddy niya sa asawa nito. Let's go, son. Hayaan mo ng babaeng iyan dito. Bastos at mukhang walang pinag-aralan. Galit na wika ng kanyang ama sa babae. Mabilis namang sumunod si Lorenzo sa kanyang ama pasakay sa elevator. Son, ako na ang humihingi ng dispensa sa iyo sa mga pinanggagawa at pamamahiya ng Tita Sylvia mo sa iyo. Pasensya ka na ha? Saad ng kanyang ama sa kanya. It's okay, Daddy. Sanay na po ako sa kanya. Saka, alam ko naman po kung anong ikinagagalit niya. Dahil ayaw nitong pamanahan mo ako. Wika ng binata sa kanyang ama. Anak, lahat ng ito'y para sa iyo. Ang kumpanya at ang ibang ari-arian ko dahil ikaw ang nag-iisang anak ko. Kaya walang magawa ang tita mo sa mga gusto ko at plano ko. Actually, naipaayos ko na sa abogado ko ang mga ari-arian ko, iho. Sinisiguro kong matatanggap mo ang 80% ng ari-arian ko at 20% naman sa tita mo. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sakaling may mangyaring masama sa akin, nakahanda na iyon para sa iyo, anak. Ngiting wika ng kanyang ama sa kanya. Dad, hindi mo na po sana ginawa iyon. Baka kapag nalaman ito ni tita, si mami na naman ang pagbubuntuhan noon ng galit. Naaawa na nga ho ako sa kanya. Dahil kahit anong iwas niya kay tita, si Tita Silva pa rin ang gumagawa ng paraan para magkita sila at ipahiya si mami sa lahat ng tao. I'm warning her, Daddy. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kay Tita Sylvia. Oras na kinanti niya muli ang mami ko. Saad pa ng binata dito? Ganoon ba, anak? May ginawa na naman ba ang tita mo sa mami mo? Natigil ang pag-uusap nila ng kanyang ama nang tumunog ang elevator at hudyat na dumating na nga kami sa 14th floor. See you, Dad. Ingat po kayo. Paalam ni Lorenzo sa kanyang ama. Ingat ka din, anak. See you later. Sa kantina tayo kumain mamaya, ha? Gusto ko sabay pa rin tayo. Saad nito sa akin. Sure, Dad. Ngiting wika ng binata dito. Saka siya nagpaalam sa kanyang ama. Agad din siyang sinilubong ng kanyang secretary at tinanong kung gusto ba daw niya ng coffee. Agad siyang tumangaw dito. Maganda naman ang secretary niya, pero hindi type ni Lorenzo ang babaeng iyon. Ang huling relasyon niya sa isang babae, that was 2 years ago. Hindi na din siya nakapag-girlfriend ulit dahil busy na siya sa trabaho dito sa kumpanya. He's 30 years old at 20 years old siya nang maghiwalay sila ng 5 taon niyang naging kasintahan na si Cherry. Nabuntis kasi ito sa iba, kaya sila naghiwalay ng babae. Grabe pa ang heartache niya noon dahil totoong minahal niya ang babae. Balak na nga sana niya itong pakasalan, kaso iyon nga ang nangyari. Ang hindi dapat nangyari. Kaya nagkasya na lamang siyang i-focus ang sarili sa trabaho dito sa kumpanya nila. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.